Magandang umaga po kay Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers. Good morning po, sir. Yes, magandang umaga Ted, DJ, at Happy New Year sa lahat ng nakikinig. Yung ating pong dalangin, maging masaya po at masaganang ating bagong taon. Sir Raul, unahin lang po natin to. Itong no branding na po sa retail ng imported rice, ano po ang inyong pag-aaral dito? Parang mas makakalito yan sa mamimili eh. Kasi normally yung mamimili pagka bumibili siya ng bigas, sasabihin niya gusto ko yung Coco Pandan, yung Dinorado, gusto ko yung ibang klase mga brand, no? Eh pag tinanggal mo yung brand, paano niya malalaman kung yung binibili niyang Coco Pandan ay Coco Pandan nga, eh wala nang tatak yung binibili niya. Kaya makakakaroon ng tingin ko mas malilito yung consumer. Kung magkakaroon ng mislabeling sa palengke, ang solusyon dyan ay lagyan ng tamang label o kaya ang ilagay na bigas sa ilalim ng label, yung tamang klaseng bigas. Ang solusyon nila, tanggalin ang label. Baka mas makakalito yun. So kung ang aligasyon ni Secretary Chu, meron pong mga nagsasamantala at naglalagay lamang ng label na sa brand po ng bigas para tumaas ang presyo, sa palagay nyo, hindi ito ang solusyon? Kung hindi, hulihin yung mga gumagawa ng ganon. Yes. Totoo naman may nangyayaring ganyan. Pero tinitignan ko lang yung bigas kasi araw-araw bumibili yung mamimili. Hindi mo pwedeng lukuhin yung mamimili araw-araw by mislabeling yung rice. Kasi kung makabili man siya ng isang klaseng bigas na naloko siya, alam nga naman bibili uli siya doon. Hindi na siya bibili, iba na ang bibilihan niya, hindi naman luloko. No? So, the mislabeling sa rice can only go so far. Kung gusto mong mag-maintain ng suki, huwag mo lolokohin yung mamimili mo. Bigyan mo ng tamang klaseng bigas sa presyo na hinihingi mo. So, I do not see actually yung logic ng pag-aalis ng brand para pababain yung presyo. Parang walang koneksyon eh. Sir, pwede ba ho din namin munang malaman mula sa inyo yung katotohanan na ang bigas imported that is, ay depende po sa source ng nabansa at rice variety, milling grade, etc. Para ho mas maliwanag na, di ba, na talagang, kumbaga, hindi ho lahat ito pare-pareho. Go ahead po, sir. Oh yes, maraming klase yan. Unang-una, karamihan ng bigas ay naangkat from Vietnam, pero we also import from Thailand, from Myanmar, from Pakistan. Iba-iba presyo ng mga yan eh. No? At iba-iba rin yung klase ng bigas na binibenta nila. Tapos meron yung medyo maraming durog, yung 25% broken. Meron naman yung buo-buo, 5% o 0% broken. So maraming brand, iba-iba presyo sa pag-aangkat. No? Kaya pagka binagsak mo ngayon yan sa palengke, hindi pwedeng isang brand lang o isang kulay lang silang lahat. Magkakaiba sila eh. At kaya nga iba-iba rin yung presyo. No? Of course, yung ganong sitwasyon gives way also for mislabeling. No? Kasi kahit hindi naman talaga sa ganitong Coco Pandan, may mga nagpapalusot na ito Coco Pandan din. No? Pero at the same time, you cannot say Coco Pandan, Dinorado, kung ano man brand yan, yellow kayo lahat. No? Paano ngayon mamimili yung mamimili? So, pwede rin mangyari dahil nga sa yellow plate kayong lahat, na mga imported rice, na maaring meron pong makapasok doon sa yellow plate na hindi naman karapat-dapat sa yellow plate. Yes, it doesn't solve the problem eh. Anong makakapigil na yung isang local rice ay ilalagay niya sa yellow corner, no? Ganun pa rin. At lalong mas madaling manloko dahil hindi mo na alam kung yung local rice na naka-yellow, anong klaseng bigas ba yan? So mas nakakalito siya. Opo. At kapag ganyan na mas nakakalito at mas hindi ka nakakasiguro ngayon, ang dehado dito na naman ay ang
consumer. Yes, in the end. No? At saka yung isa pa, Ted, parang ang lahat ng sisi na pupunta sa retailer. No? Pero dun sa pinag-aralan naming datos galing sa Philippine Statistics Authority, nung ibinaba yung taripa ng imported to 15% from 35%, nakatipid ng taripa ng mga 5 to 6 pesos per kilo na dapat yun ay ipinasa sa consumer na hindi nangyari. Tapos tinignan namin yung galaw ng presyo ng imported, ng wholesale at saka retail. Lumalabas na yung karamihan ng 5 to 6 pesos na iwan dun sa importer at saka wholesaler, hindi po sa retailer. Yun ang sinasabi ng PSA, no? Hindi ko rin malaman kung totoo yun, kung tama yun, pero that should be relatively easy for the DA to track, no? Sino bang namimihasa dyan? Dahil yung importer, merong declared value of import yan, madaling tukuyin yan sa Bureau of Customs, no? Tapos pag nagbenta yan sa isang wholesaler, well, dapat may resibo. At yung wholesaler na nagbenta sa retailer, dapat may resibo rin siya ng benta. So madaling malaman mula sa ganitong presyo, ilan yung patong sa bawat hakbang. Then matutukoy natin saan yung problema. Sa ngayon, hindi ako sure kung yung problema ay sa retail side ba. Pero doon lahat nakapuntirya yung aksyon ng DA. Dahil nga po ito ngayon ang kanila pong sinasabi nga na ilalabas po na panuntunan natanggalin na itong klasifikasyon sa imported rice. Sa halip kaninyo na tukuyin mismo dahil may record naman po sila dito po nga sa halaga ng natipid ng importers pero hindi na ipasa sa consumers. Oo, yes. Nagtanong ako kahapon, Ted, yung Coco Pandan, yan yung pinaka-popular na imported ngayon. No? Pag binili mo yan sa Intercity, 50 pesos per kilo yan. And then pagbagsak sa palengke, 58.60. No? So, malamang yan from yung bumili sa Intercity sa Bulacan, meron pang isang trader sa gitna yan na nagbabagsak tingi-tingi sa mga retailer. Kaya 8 piso yung margin. Pero yung 50 pesos na yan, ang import price niyan, kung mabase ko dun sa datos ng Bureau of Customs, 37 pesos per kilo. So mula importer hanggang sa wholesaler, 13 pesos yung patong. And then from wholesaler to retailer hanggang sa retail price, 8 piso. So we have to validate kasi yung costing niyan, no, para malaman natin sino ba yung nagtitake advantage at doon natin ipuntirya yung action natin kasi kung importer wholesaler ang namimihasa, well, we have the Price Act. We can run after them for profiteering. No? Instead of itong label na makakalito lang. So, kasi nga po, kung yun po ang kaninyo, ang inyong estimate na presyo, kumbaga landed cost ito, hanggang sa dumating doon sa bodega nitong importer na ito, hindi naman may tatanggi, landed cost lang yon, di ba? Ang dami pa rin yung cost na... Yes, plus tariff na yun, yung 37. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, plus tariff. But again, the logistics, di ba? Opo, the warehousing, and the cost and the customs tara, as we all know, di ba? Kasama po, kasama. Opo. Cost of money pa rin. Opo, yes sir, yes sir. So kasi po dito po sa mga press release ng DA, kung babasahin natin, no, hindi ko alam kung gaano karaming palengke ang pinuntahan ni Secretary Chu. Sinasabi po ng kanilang spokesperson, when Secretary Francisco Chu Laurel visited the Guadalupe Market, no? Eto, doon daw ho niya nakapagtanto ito. So kumbaga, dumalaw ka sa isang palengke, sabi mo ng 2, nakita mo itong sinasabi nga na, uy, mataas yan ha. Dahil lang sa branding na ito, hindi po yung sapat na sana para po dito sa kanilang desisyon na mukha pong nagdesisyon na at sinabihan na lamang stakeholders na itong papatupad namin. So, dapat pinag-aralan nila yung buong value chain, yung buong pasahan ng presyo para matukoy nila saan yung problema at what level ng value chain.
Ah, so, yun na nga eh. Baka, baka itong mga panukala nila na sa retail level sila mag-intervene, baka hindi yun yung tamang solusyon sa problema. Kung ang problema ay wala naman sa retail level. Opo. Opo. Sa inyo ho bang kaalaman, meron din ho bang misbranding or mislabeling na nangyayari sa local rice natin? Ay, mas grabe pa sa local. Kasi ang daming klaseng bigas sa local at makikita natin sa mga palengke, isang stall, siguro mga 10 o 15 klaseng bigas yung binibenta nila magkakatabi, di ba? Iba-iba presyo. Karamihan nun, mga local. No? And then, yung tinatawag nilang dinarado o sinandoming, wala naman talagang variety na dinurado o sinandoming. Those are local varieties na mayroong certain characteristics na binabansagan nilang sinandoming o dinurado. Pero ang wala naman talagang variety yan na ito sinandoming ito, no? And marami sa mga local rice ipinapasa nila na kunyari dinurado o sinandoming. O kung tutumbukin mo yung logic nung pagtatanggal ng label sa imported, kung mas talamak pa sa local, bakit hindi mo rin gawin sa local? Ang sabi nyo pag local, put white label lahat. Opo, white po. Wala nang brand. Lalong makakagulo po yon. Oo. Sa dami ng variety, no? Opo. So, I don't know kung ano yung naiisip nilang logic doon. I know they are trying very hard to find a way to bring down prices. Pero baka dapat pag-aralan nilang mabuti muna. Baka lalong makagulo eh. Oo, kasi pagpunta mo nga sa palengke, well, kasi po, usually kasi ang bumibili, sabi ka ninyo, yung mga arawan or lingguhan bumili ng bigas, no? Ito po yung kapag may kinita, may bibili po ng bigas. So pagpunta mo doon, kinakailangan maalam ka sa uri ng bigas. Yes. Otherwise, kasi nga daw ho, pati mga retailers din yata pinagbabawalan na magsabi ng ito, special ito, wala lang. Alam niyo ho yun? So, pagdating mo doon, puti, yellow, iba-iba ito. So, talagang isa-isahin mo silang pagsuri kung biyak-biyak ba ito, ano bang amoy nito, malalaki ba ang butil nito. Kumbaga, magkukontra-tsambahan ka rin, no? Sa iyong pipiliin. Oo. Tsaka normal behavior sa mamimili pag nagustuhan niya yung nabili niyang bigas, susunod, yung binili ko nung isang linggo. Pagtingin niya, wala na, yellow label na. Opo. Okay, sige po. So, klaro ho itong inyong panukalangang ito kung pakikinggan po kayo ng mga nakatataas nga dito sa kagawaran. Yung pong sinasabi na yung mga sako daw po ngayon naman, no, ay dapat pang iparehistro sa Intellectual Property Office. Nasubukan ko na magparehistro ng brand name ng aming organization sa IPO, no? Umabot ng 3 taon. Kasi maraming requirement yan. Tapos, bibigyan ng pagkakataon yung ibang mga negosyante na i-contest yung brand mo. No? Para siyang brand na kailangan, yung pag na-approve ng IPO yan, ikaw lang pwedeng gumamit ng brand na yon. So, may proseso po yan sa IPO. And I don't think it's very practical for rice dahil nagbabago-bago yung quality ng rice na ini-import mo. Nakakuha ka nga ng brand sa isang klaseng bigas. Next season, wala na yon, ibang brand. Mag-apply ka uli. Paano yun? At saka karamihan ng mga ini-import na bigas, doon pa lang sa pinanggagalingan sa Vietnam, kunwari, doon na nila sinasako. Oo, kasi hindi dito. Oo. Kasi kasi po may cost yung pagsasako eh. May cost yan eh. So pinakamainam, pagpunta mo doon sa source mo, kung nagkasundo kayo, doon pa lang yung sako mo, papadala mo na doon para pagdating sa'yo, ready na for disposal. That's right. Normally, yung supplier sa Vietnam, pag kinontrata mo, sasabihin mo, isako mo sa ganitong design. Pagdating dito, nakasako na, yan, diretso na yan sa buyer, sa palengke.
hindi na nila nire-rebag yan. At saka, Kaya, yung sako mismo sir, oh, ginagawa na sa Vietnam sa source. malamang kasi mas magastos pa, ipapadala mo pa doon. At Okay. saka pagka nag-order ka ng mga sakong ganyan, Ted, mahina na yung 50,000 per order niyan. 50,000 sacks. No? Dahil may parang molde yan na bibilhin mo at gagamitin mo sa maraming sako para mababawasan yung gastos sa molde. So kung sakasakali na ikaw'y oobligahin na magparehistro sa IPO at magkaroon ng bagong mga sako, additional cost ito na malamang ipapasa kanino? Yes, additional cost. And sabi mo nga, baka huliin sila pag hindi nag-comply. O di baka mawala yung bigas. Or baka baliktad ang mangyayari, yung imported, ibibenta nila na local. Bawal na bawal daw nga po yun. Ano? Sinasabi po nila secretary dun sa meeting, no? Oo. Paano nila malalaman? Dahil puros white label na yung local, ipopuslit yung imported sa local para makalusot sa mga reglamento. Yun na naman. We're back to the same problem. Ang sabi po noong mga nakapunta doon sa meeting na binibigyan lang daw po until June 1 para sa labeling at pagpaparehistro po ng mga sako sa IPO. Alright? Opo. Pag walang identity, huhulihin daw po. Kumbaga pag generic daw ho yung sako. Tingnan natin kung anong sabihin ng mga importer. Definitely added cost yan. No? And I don't know if given yung proseso nila sa IPO, kung makakapag-release yung IPO ng ganyang kabilis sa isang brand. No? Mahabang proseso yan, maraming requirement yan eh. Opo. And then sabi ko nga, what's the point? Dahil nagbabago-bago yung klase ng bigas na inaangkat. Every time magbago ka ng aangkatin, ano yun, magpaparegister ka na naman sa IPO, babago ka na naman ng sako. It doesn't make sense eh. Ang sabi din po daw, no, starting January 16, wala na makikitang tagging o 60 pesos per kilo sa palengke. Dapat. Opo. At starting Feb 1, dapat daw po wala na makikitang 58. Kumbaga parang mandatory ito na dapat wala ng 60 pesos ha. Wala ng 58 pesos ha. Ganun po daw. That looks like a price cap, no? And ang alam ko, you can impose a price cap only if there is an emergency. So, kailangan may legal basis. Baka, kasi mahirap mong sabihin yan dahil paano yung mga Yasmin, yung mga basmati, yung mga magagandang klaseng bigas talaga na naibibenta sa 60, 70. Hindi malulugi yung importer pag ibibenta yan at 58. No? So mawawala yan sa merkado. Hindi ko masyadong maintindihan yung mangyayari niya, no? So again, parang napapansin ko, lahat ng action nila nakatutok sa retail side, sa presyohan sa retail. Pero there is a big possibility that is not where the problem lies. Baka nasa wholesale saka import side. So sana pag-aralan nilang mabuti yung buong value chain bago sila gumawa ng hakbang na ganyan. Sige. Meron daw pong inorganisa na Rice Importers Council para po sa SRP update. 3 miyembro from DA, 6 na miyembro from importers, 1 from DTI. Every month daw po magmi-meeting para magbigay po ng update sa presyuhan ng imported sa market. Well, good luck. Opo. Kasi yung mga yan, may kanya-kanyang interest yung mga yan. Lahat yan, mga negosyante, no? They will fight for their own interest, not necessarily for the interest of consumers, no? So, well, no harm naman siguro na nag-uusap sila regularly, but whether that will have an effect sa prices sa palengke, tingnan natin. No? Kasi ilang beses na silang nakipag-usap dati, di ba? Wala naman nangyari. Tsaka bakit wala pong retailers doon sa council na ito? Tanging Rice Importers Council lang. So, kung minsan napapaisip ako, baka
baka yung importer ang pinoproteksyonan nila dyan. Yun ang malaking kinikita. Pero ang sisi, binabaling nila sa retailer. Hindi ko alam, ha? Hindi ko naman sinasabing yun talaga. But there is always that possibility dahil 37 yung bagsak sa pere. Bayad na ang taripa. O idagdag mo yung mga gastos at iba. Yung Buko Pandan, binibenta nila at 50 sa Intercity. So that's a 13 peso margin. O is that too big or too little? Kasi before TED, binaba yung tariff to 15%. At 35% pa siya nung January to June. Tinignan ko yung margin ng importer to wholesaler. 6 pesos lang eh. Buhay naman sila. Pero nung binaba yung tariff to 15% nung July hanggang October, ang margin from importer to wholesaler naging 12. Doon parang maliwanag sa akin. Doon naipit yung kita sa tariff. Opo, at kayo mismo nga gumawa ng pag-aaral hango mismo sa datos galing sa PSA mismo, ano ho? Kaya Yes. nga, sige po. Sir, nabanggit daw po, ako ngayon nagulat at kinumpirma ko sa ating sources kahapon, totoo bang, sabi daw ho, maaari na mag-import ng palay? Well, wala namang pagbabawal doon. Kasi nung niliberalize, you can import rice or palay. But normally, hindi ka mag-aangkat ng palay kasi nag-aangkat ka ng ipa at saka darak. Why will you spend, no? Doon mo na ipagiling sa Vietnam at bigas na ang saluhin mo rito. So, bihira yung nag-aangkat ng palay except yung mga for seeds, yung mga binhi. No? But again, I don't think that is a reasonable option na palay ang angkatin mo. Problema pa doon. Hindi mo alam anong klaseng bigas yung lalabas doon, baka durog. Opo. Sabi ko kasi, pati ba naman palay? Pati ba naman palay, encourage the importers na mag-import ng palay. Anyway, sige po. So, bago po magtanong si Chacha tungkol sa kamatis, ito muna. Ito muna. Sir, so sa pangkalahatan po nitong impormasyon na amin po na ibahagi sa inyo pong ginawang pag-aaral, in summary, ang maipapayo po ninyo, with all due respect, dito po kay Secretary Laurel Chu Laurel. Well, una, yun na nga, pag-aralan yung buong pasahan ng presyo para matumbok nila kung saan ba yung nagkakaroon ng profiteering at what level. At doon itutok yung solusyon. I think that's the most practical move at this point na hindi ko pa rin nakikita sa DA. Nagkaroon nga ng congressional hearing, yung Quintacom ba yun? Quintacom. Nandun yung mga importer, ang haba-haba ng hearing. Pero walang maliwanag kung anong gagawin at sino yung may kasalanan. Nagtuturuan lahat. So, technically, it can be done very easily kasi may record yung imports. Supposed to be receipted lahat yung transactions. Kung walang resibo, di habulin ng BIR. Kung ang isang importer ay nakapag-angkat ng 3 billion pesos worth of rice, he should have receipts or sales of 3 billion, di ba? O kung wala yun, habulin ng BIR yun. So, ilalabas yung resibo ng binentang imported, may record, magkano. And then from the wholesaler, binenta sa retailer o magkano. And then retailer to consumer, magkano. Then makikita mo saan yung malaking patong na dapat tignan ng mabuti ng gobyerno. Okay. It should not be a difficult procedure. So, yun siguro ang unang gawin nila para data-based yung decision making, hindi yung parang hinahinala lang. Opo. Yes. And in the meantime, we are losing billions of pesos in tariff revenues na dapat na pupunta sa magsasaka. Ang nakikinabang lang yung mga nasa gitna. Walang pakinabang yung consumer. So, is it also time to take a look at putting back the tariff to 35%? Kasi wala rin naman nangyayari.
Opo, opo. Sige po. May tanong po si Chacha ngayon. Sige, Cha. Sir Raul, good morning Oh, po. Opo. morning, Tata. Sir, tapos na po yung holiday, pero yung presyo nitong kamatis maging ng ilan pong gulay sa mga palengke nagtaas. Ang kamatis nga daw po ngayon nasa 350 to 360 pesos per kilo. Ang sinasabi po ng DA, dahil daw po ito sa mga nagdaang bagyo, yun po ba talaga ang dahilan nun? It's possible. Nagkaroon ng damage lalo na yung mga ganyang klaseng tanim, very susceptible sa mga bagyo. No? Pero yun ang nakakalungkot sa kuwan natin. Sisipan ng 320 and then after a few months, tinatapon ng magsasaka sa kalsada yung kamatis dahil walang bumibili. No? Parang masyadong volatile o up and down yung presyo natin. So we have to do something about it. Yung ililink yung production dun sa demand sa palengke para hindi yung at taas-baba yung supply, taas-baba rin yung presyo. Tsaka yung pagtaas ng presyo, massive, last week, parang nasa 270 pesos per kilo lang po yung kamatis. May mga ganun. May nag-400 na nga. Oo, may ilang ngayon mga nga daw palengke po. mismo sa Metro Manila Nagsasabi. mas mataas mga pangapo sa presyo ng baboy per kilo. Ganyan din nangyari sa sibuyas noon at iba pang mga bilihin. So something wrong in our system sa production all the way to marketing kung bakit masyadong malikot yung presyo. So hindi sana ganito, Kung noon pa man, sinasabi na rin ng ibang mga magsasaka na noon pa dapat inaayos na yung demand at supply nitong gulay natin. Yes. Although yung kamatis medyo iba istorya niyan dahil unang-una may season talaga na pagtatanim yan. Oo. Inaani yan bago mag-umpisa ng tag-ulan. Pagka inabutan siya ng bagyo, wala tayong magagawa. No? And then perishable siya. So pagka pinitas mo yan, kailangan ibenta mo na kagad. Yes. Oo. So ibang whether the solution is to go into processing or cold storage, or i-program mo mabuti yung production para hindi umabot dun sa tag-ulan. So it has to be a comprehensive approach sa from production to marketing. Ano kaya kung mag-import na rin tayo? Baka ganun nga mangyari. Mababaagan. Kasi po, yung kumbaga, ang nito, ang kaninyang pagtatanim, parang sibuyas bago magtag-ulan, no? Parang tag-ulan, nag-iiba na po. O sige, so ang inyong suggestion talaga ho dito, yung pong planning, pagpaplano para sa tamang dami at panahon ng pag-ani doon sa pangangailangan para nang sa ganun magkaroon man po ng galaw o distortion sa presyuhan, hindi naman ganito kamahal na halos presyo na nga po ng baboy per kilo. Saka dati, Ted, pagka bumabagyo rito sa Luzon at tinatamaan yung mga nagtatanim ng kamatis, nagpapalakpakan yung mga nagtatanim ng kamatis sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro. Dahil sila hindi tinatamaan ng bagyo noon. So, ibig sabihin, the planting can be spread out in different parts of the country para kung meron tamaan man, hindi totally mawa-wipe out yung supply. Opo. Sige po. So, salamat po na marami, Karaul, sa inyo pong pagbibigay po sa amin ng informasyon at kaliwanagan dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Muli kaming tatawag po kapag po hihingi kami ng paliwanag pa sa ilang pahong napaka-importanteng issue dahil ito nga po definitely malapit sa ating sikmura dahil pagkain po pinag-uusapan natin dito. Mabuhay po, sir. Salamat Ted and DJ. Happy New Year ulit sa inyo lahat. Salamat po.